ng kaukulang aksyon. So kung ready na po ang lahat, Kuya Asian, ibibigay ko na po sa inyo ang platform. Sige po. Okay, good evening sa lahat. May timer ba, bro? Ako na po timer. Okay. Okay. Okay, good evening sa lahat. Tayo po ngayon ay mag-moderate sa dalawang debater. Si Brother Punto Debate. Pwede palakihan yung ano, bro? Okay. Ang tema, si Kristo ay tunay na Diyos. Ano ba yung gagamitin dito? Biblia lang o may referensya? Biblia po, Biblia. Sabi. Okay. Sa papatunayan, sa Biblia lamang yung gagamiting pagpapatotoo doon sa tema. Okay, ang affirmative si Bro Christian ng Roman Catholic Church at negative si Ponto Debate ng Iglesia ni Cristo. Okay? Ilang ano ba bro yung presentation? Ay Kuya, ilang minuto po ba yun sa inyo? Ano po ba gusto niya? 10-10 o 7-7 lang? Kayo po, kuya. Doon sa kadebate ko, kahit ako, kahit sa atin. Bro Christian, ang karaniwan kasi 10-10. Nasa inyo naman yun kung gusto niyo 7-7 para hindi tayo tumagal. Sige po, 7-7 na lang po. Yung 7-7 daw po. Yan, 7-7-5. Okay, 7 minutes. Ready na po ba yung time natin dyan, Brother View? Ready na po, ready. Okay. Tayo ay magsisimula na at ang mag-present ay ang affirmative side for 7 minutes. Bro Christian, ready ka na ba? Ready na ako, bro. Okay bro, pag mag-start kang magsalita, mag-start din yung time mo. Go ahead bro, the floor is yours. Okay na. Okay, magandang gabi sa inyo mga kapatid. Ako nga pala si Hildy, aka Bro Christian, at ngayon patutunayan natin na ang ating Panginoong Hesukristo ay Diyos ayon sa Biblia. Ngayon, tayo ay magbibigay ng mga kahit konting bersikulo muna or talata sa Biblia na nagpapatunay na si Kristo ay Diyos. Unahin natin yung sinabi ni Apostol Pablo, ito no, sa Titus 2:13, sinabi niya dito, waiting for our blessed hope, that appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ. Or, ang ginamit dito sa Greek is Theos. Ngayon, malinaw dito na si Apostol Pablo ay naniniwalang si Kristo ay Diyos. Diba? Siya ay naniniwalang si Kristo ay Diyos. Ganun din itong si Pedro, no? Yung sinabi dito sa 2 Peter 1:1, ang sabi niya dito, to those who have obtained a faith of equal standing with ours by the righteousness of our God and Savior Jesus Christ. So tinawag din ni Apostol Pedro na Diyos ang ating Panginoong Hesus. Diba? Ganun din dito sa Hebrews 1:8, no? Dito naman, ang Diyos Ama mismo ang tumawag na Diyos ang anak o si Kristo. Ito, babasahin ko yung Hebrews 1:8. But of the Son he says, your throne, O God, is forever and ever. The scepter of uprightness is the scepter of your kingdom. Malinaw dito na tinawag ng Ama si Jesus na Diyos. Kaya itong paniniwala ng mga INC, ito ay nanggaling lamang sa kailang mga ministro, no? Sa mga ministro lang nito nanggagaling sapagkat mas pinaniniwalaan nila yung mga ministro kaysa sa sinasabi ng mga apostol. At ganun din yung kay Thomas, yung sinabi ni Thomas na my Lord and my God, no? Tinawag niya rito na Diyos at Panginoon si Jesus. So doon pa lang malinaw na si Jesus ay Diyos talaga ayon sa Biblia. Hindi lang yun mga kapatid, no? Hindi lang yun, kapatid na punto, no? Hindi lang yun. Kung ang may naibabato nyo is nagulat si Thomas doon, no? Kahit magulat man si Thomas doon, ang tanong doon, nirefute ba ni Kristo yung sinabi ni Thomas? O yung mga salitang binitawan ni Thomas, nirefute ba yun ng Panginoong Hesus?
no? Nakita natin na hindi niya naman yan ni-refute yun, no? Nakita natin sa Biblia. At ngayon, ganoon din kahit di si Apostol Juan, no? Nung sinabi niya sa 1 John 5:20. Ito babasahin ko, no? And we know that the Son of God has come and has given us understanding so that we may know Him who is true. And we are in Him who is true. In His Son, Jesus Christ, is the true God and eternal life. So, tinawag dito ni Apostol Juan na Diyos si Kristo. So, malinaw talaga na ang Biblia ay nagtuturo na ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos. No, nakita natin, no? Kaya, yung mga sinasabi ng mga iglesia ni Kristo, yan lang po ay kasinungalingan lamang, no, mga kapatid. At yun nga kapatid, nakita natin na mismong Biblia na nagsasabi na Diyos ang Panginoong Yesus. So, hanggang doon lang yung presentation ko. Thank you. Umumog ko na yung time ko. Okay, thank you, Mr. Affirmative Side. Remaining time, 3 minutes and 17 seconds. Okay, since na-wave na yung time, dako naman tayo sa cross-examination ng negative doon sa affirmative side. Okay, main topic ay patutunayan na si Kristo ay Diyos ayon sa Biblia. Brother negative side, ready na po ba kayo? Yes, ready na po, kuya. Okay, mag-start yung time sa cross-examination, 7 minutes. And then 20 seconds explanation. Mag-start yung time kung mag-start ka na magtanong, brother negative side. Ang tanong ko ganito, Kuya Christian, kaibigan natin Katoliko, sa paksa natin, ano ang pinag-uusapan natin? Si Kristo, tunay na Diyos? Tama? Po, tama. Tama po. Unang binanggit mo sa talatang ito, sa talatang binanggit mo sa Titus 2:13, may binanggit ba si Kristo dyan at yung mga apostol, siya'y tunay na Diyos? Meron o wala? Meron, opo, meron. Meron po. Meron. Next question. Kung meron, pakisabi mo nga sa amin sa Titus 2:13 na sinabi ni Pablo na si Kristo ay tunay na Diyos din. Tinawag niya pong si Kristo na the great God and our Savior. So meaning po niyan, tinawag niya pong si Kristo na Diyos. Kung tinawag ni Kristong tunay na Diyos si Kristo, may mababasa ka ba sa Biblia na itinuro ni Pablo na siya ang maliban sa Ama, itinuro niya ba na si Kristo tunay na Diyos din? Anong talata maaari mo bang banggitin sa amin? Nabigay ko na po ang talata Titus 2:13. Titus 2:13. Sige, iwan na kita dyan. Next Sa ikalawang question. tanong ko, ganito. Sa ikalawang Pedro 1:1, may binabanggit din ba doon na sinabi ni Pedro na si Kristo tunay na Diyos din? Meron o wala? Meron po. Meron po, kapatid, meron po. Pakibanggit mo nga kung sa talata kung sinabi ng apostol na Pedro na si Kristo'y tunay na Diyos din. Ang tinawag niya po dito si Kristo na our God and Savior. So yun po yung patunay na naniniwala po si Pedro na si Kristo po ay Diyos. Okay, ibang kita dyan. Sa pangatlong talatang binanggit mo, Hebreo 1:8, na sinasabi mo, nagpakilala rin ng mga apostol. May binanggit ba dyan ang mga apostol sa Hebreo 1 na sinabi nilang si Kristo ay tunay na Diyos din? Meron o wala? Meron po nakalagay yun, oh God. Diba? Oh God po, mismong Ama na po yung nagsabi. Oh God. So meaning po yun, kung Ama na po ang nagsabi, kailangan po natin paniwalaan na si Kristo ay Diyos. Yun po. Next question. Dahil sinabi mo, ang Ama nagpakilala na siya ay Diyos, meron ba tayong mababasa sa Biblia, kaibigan, na sinabi ng Diyos, yung anak niya ay Diyos din? Meron o wala? Alinaw na nga po yung Hebrews 1:8. Oh, your throne, oh God, is forever and ever. Next question. Diyan sa binabanggit mo, Hebreo 1:8, ang banggit diyan, your throne, O God. Ang hinahanap natin, meron bang sinabi ang Diyos na ang yung anak niya ay tunay na Diyos din? Yes or no? Meron o wala? Yes po, di na po yung binigay ko pong bersikulo, Hebrews 1:8. Next question.
Okay, ibang kita. Dito naman kay Tomas, my Lord and my God. Dahil ang paksa natin, patutunayan mo si Kristo ay tunay na Diyos. Sa salitang my Lord and my God, sino ang nagsalita nito ayon sa talata? Mas po. Next question po. Ayon kay Tomas, sinabi ba niya kay Kristo tunay na Diyos siya? Yun na nga po, di ba? My Lord and my God. My God po. So meaning po yun, nagpapatunay talaga na si Thomas ang naniniwalang Diyos si Kristo. Next question po. Oh. Doon sa salitang my Lord, my God, yun ba'y nagpapatunay siya'y tunay na Diyos, kaibigan? Next question po. Okay, kung meron, ipakita mo sa amin ng talata na nangaral si Tomas o sinamba niya si Kristo tunay na Diyos dahil sinabi natin, sabi mo, my Lord and my God, pakita mo sa amin sa Biblia na sinabi ni Tomas, itong my Lord and my God ay dapat sambahin at tunay na Diyos din. May mapakikita ka ba na nangaral si Pero Tomas? po, yun po, sa dyan na nga po, yung nagsinabi ni Thomas, my Lord and my God, dyan pa nga lang po, sinamba niya na po si Kristo. Next question po. O, iwan na kita dyan. 1:5:20. Ulit ang tanong. Meron bang sinabi dyan ang mga apostol sa 1:5, si Juan uli, 5:20? Sinabi ba dyan sa 5:20 na si Kristo o yung anak ay tunay na Diyos din? Meron? May mababasa ba tayo? Opo. Meron, wala? Opo, nakalagay na po dito. He is the true God and eternal life. Next question po. O. Kung si Kristo ang true God at eternal life mo, tanong. Ito tanong natin. Ilan na ang tunay na Diyos sa Biblia? Isa lang po. Next question po. Sa makatwid, tinatanggi mo na ang isa pang Diyos kasi sinabi mo kanina, si Kristo true Objection po. God. Objection po. Okay. Okay. Nang Objection, i-straw na po siya. proceed. Nang Okay. i-straw na po siya. Kasi alam ko na po saan daw pupunta eh. Nang i-straw po siya. Okay, moderator's time. Counter objection, proceed. Sige, wave ko na kuya. Lahat naman nasagot naman niya. Thank you kuya. Wave ko na. Okay, at dyan nagtatapos ang unang yugto ng ating friendly discussion. Okay, ngayon dako naman tayo sa presentation ng negative side to counter the presentation of the affirmative side. Ang tema, si Kristo ay tunay na Diyos ayon sa Biblia. Ready ka na ba, brother Ponto Debate? Ready na kuya, ready na. Okay, mayroon kang 7 minutes, bro. Time start now. Okay. Ito ang ating una kong paglalahad. Dadakuin ko na yung Kristo sa Tito 2:13 na talagang pilit nilang, yan ang pinasinasabi nila ng mga kaibigan nating Katoliko, na dakilang Diyos daw si Kristo dyan. Kasi nabanggit daw, dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Kaya ang tanong natin, tuwiran ba kaya sinabi ni Apostol Pablo na si Kristo dyan sa talatang yan o sa sulat niya ay dakilang Diyos at tagapagligtas? Gaya ng sinasabi ng katinggulikong ito na kaibigan natin. Pag-usapan natin, ano po ang matibay nitong patotoo para palabasin na si Pablo nagturong tunay na Diyos si Kristo sa talatang ito. Pag ang Biblia po ang ating pag-uusapan, di ako nakapagpakilala, no? Ako si Kuya Warrior, isang kaanib, hindi manggagawa, hindi ministro, pero ipagtatanggol yung nakasulat sa Biblia. Para sa kabatiran po ng iba, tumatayo ko rito, hindi para ano pa man, kundi ang Biblia ay walang salungatan. At kung may lumitaw man na kontrang pahayag, narinig nyo naman kanina, hindi galing sa Biblia yun. Kundi, bunga ng maling pagkaunawa dahil sa mga ibang bumabasa kasi hindi nga sila sugo. Ibang topic yun. Ano lang, nagbigay lang tayo. Tanong, ano pa pagkakakilala ni Apostol Pablo? Bakit tutol ako dun sa sinasabi nila ang tinikilalang tunay, dakilang Diyos daw ay si Kristo? Kasi nabasa nila tagapagligtas. Dahil wala sa paksa, para maayos lang, ano na natin? Kung iisipin natin, si Pablo nagturo eh. Unang Korinto 15:47, ang sabi ron, ngunit ang
ngunit ang pangalawang tao na si Kristo ay mula sa langit. Maiisip natin yung Kristo daw, ayon kay Pablo, mula sa langit, tao. Sa makatwid, ang anak ng Diyos pala na kanyang ipinangako, tao. At alam din niya yan na isinugo yan sa lupa. Tao rin. Di ba? Ito, kung tututulan niya na itong talatang binanggit ni Pablo, ngunit ang pangalawang tao na si Kristo ay mula sa langit, pwedeng sa ibang paksa. Pero tuloy natin, ano bang pagpapakilala ni Apostol Pablo sa ganitong sa ganitong pagtuturo niya? Roma 5:15. Subalit, magkaibang dalawang ito dahil libreng kaloob ng Diyos na hindi katulad ni Adan. Totoong maraming taong namatay dahil sa kasalanan ng isang tao. Ngunit, ang kagandahang loob ng Diyos ay dakila gayon din sa kanyang libreng kaloob sa maraming tao sa pamamagitan ng kagandahang loob ng isang tao, si Hesukristo. Turo ng mga apostol yan. Roma 5:15. Basahin mo lang, kaibigan. Baka ikatwiran mo. Kuya Warrior, nabuhay siyang muli. Ibig sabihin, siya'y Diyos. Si Apostol Pablo, tanungin natin. At tanong natin kay Apostol Pablo, 1 Corinto 15:20-21. Ngunit ngayong si Kristo'y muling binuhay, ito'y katibayan na muling bubuhayin ng mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman, dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. Malinaw, sabi ni Pablo. Dahil kay Pablo ka kumuha ng konklusyon, tunay na Diyos doon, sabi mo. Pero sabi pala ni Pablo, dumating muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao, hindi pala Diyos. Sabi ng Biblia, tao, kaibigan, hindi Diyos. Yan talaga ang itinuro sa amin ng sugo. Yan din ang tinuturo ng Biblia. Nababasa. Buksan mo lang 1 Corinto 15:21 na ang sabi tao at hindi Diyos. Yan ang pagpapakilala nila sa Panginoong Hesukristo. Ngayon, hayaan nating ipakilala naman ni Apostol Pablo kung sino ang Diyos para maintindihan mo, kaibigan. Si Pablo nagturo. Sino ba ang kinikilala niyang tunay? Si Kristo ba o ang Ama? 1 Corinto 8:6. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, kaibigan. Sino? Ang Ama. Maliwanag. Ano turo ni Apostol Pablo? Para ipakilala ang tunay na Diyos? Walang iba, hindi si Kristo, kundi may isang Diyos lamang, ang Ama. Hindi si Kristo, kaibigan. Kaya maling sabihin mo kay Pablo na dun sa Titus 2:13 na ang hinihintay doon ay si Kristo. Kasi kung babanggitin pa natin, dagdagan natin, Efeso 4, ang sabi, ano katunayan, iisa lang Ama. Efeso 4:6, isang Diyos at Ama. 1 Timoteo 2:5, sapagkat may isang Diyos, may isang tagapamagitan sa Diyos. At sa mga taong si Kristo Jesus, binanggit po. Si Kristo, tao. Tagapamagitan sa Diyos. Kaya malinaw, si Kristo, taong tagapamagitan sa Diyos. At ang Ama, ang nag-iisang Diyos. Balikan uli natin yung Titus 12:2-13. Kung pag-aaralin, marami nag-aral. Maliwanag. Tao si Kristo dyan para sa akin. Tao, tutol ka dyan. Para kay Apostol Pablo, tao. Bakit? Kung gayon, sinong tinutukoy na dakilang Diyos dyan? Puntahan natin. Dakilang Diyos. Kasi yan ang inuusapan nila eh. Dakilang Diyos, Tito 1:4. Para maintindihan natin. Kaibigan, basahin mo Tito 1:4. Ang sabi ni Pablo, kay Tito na aking tunay na anak, ayon sa pananampalataya ng lahat, biyaya't kapayapaan nawang mula sa Diyos, Ama at kay Kristo Jesus na tagapagligtas natin. Nako, baka sabihin mo maling salin. Ulitin ko, basa. Kay Tito na aking tunay na anak, ayon sa pananampalataya ng lahat, biyaya at kapayapaan nawang mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na tagapagligtas natin. Sa makatwid,
para mawala na yung agam-agam nyo at maling pagkaunawaan nyo, saan Okay, tinutukoy doon sa time's up. talata? Si Kristo, hindi Diyos, kundi ang Time's up, Ama. time's up. Ayon kay Pablo. Thank you. Okay, maraming salamat sa ating brother negative side. Okay, ready na ba both debaters sa cross-examination? Ready na ako, bro. Okay, Ready na dito ako. naman tayo sa cross-examine ng affirmative doon sa inilatag ng negative side. Okay, Brother Christian, pag magsimula kang magtanong, magsimula din yung time mo, 7 bro. minutes. Ready Go na ahead, ako. Ito, tanong ko sa'yo, Kuya Warrior. Unang katanungan ko, mali pala si Pablo sa pagsabi niya na si Kristo ay dakilang Diyos. Yes or no lang? Hindi siya mali. Bakit? Yung dakilang Diyos dito, yung Ama, hindi si Kristo. Kasi binanggit ko na nga sa iyo, kaibigan, tuloy natin, binanggit ko na nga sa iyo, yung binanggit ko na sa iyo, Tito 1:4, na ang banggit doon, yung Diyos ni Pablo, siya yung Ama, hindi si Next Kristo. question, proceed. Yun. Next question ko sa'yo. Doon sa Hebrews 1:8, di ba? Hebrews 1:8. Sino yung tinatawag doon ng Diyos Ama na Diyos? Wala akong binanggit kanina dyan, Brad. Doon tayo sa topic, objection ako. Wala akong binanggit na Hebreo. Wala akong binanggit. Kasi patutunayan ko dito, object ako, Okay, patutunayan ko dito, si Kristo, tutol ako. moderators, Counter objection, kasama po yung verse na yun sa topic sapagkat nagpapatunay po yung Diyos si Kristo. Pakisagutan lang po yung object tanong ako ko po. ha, kasi ikaw nagpatunay sa Hebro. Ang tutol ko dito, Brad, si Kristo, hindi tunay na Diyos. Wala akong binanggit na Hebreo. Doon ka sa topic ko. Sige. Okay. Okay, next question, proceed. Next question. So, meaning pala yun, ha? Wait lang. E paano naman dito kay Pedro yung sinabi niyang God and Savior? So, mali din si Pedro doon. God and Savior. Kung ang tinutukoy mo ang Diyos, tagapagligtas, tama yun. Pero kung ang tinutukoy mo si Kristo ay magliligtas, tama rin yun. Pero mali, na nasabihin mo si Kristo ay God, hindi. Sinabi na nga ni Pablo sa atin ang Diyos ang kanyang Ama. Next question. Next question, proceed. So, next question. So, sige, ayan kita doon sa mga verse, sa mga sinagot mo. Ito yung tanong ko, susunod na tanong ko sa'yo. So, hindi ka sumasang-ayon sa sinabi ni Apostol Juan na si Kristo ay totoong Diyos. Yes or no? Si Kristo ay totoong Diyos. Kung ikaw may sabi, hindi ako sasang-ayon. At kung sasabihin mo yun sa mga apostol, hindi rin pwedeng sabihin yun. Bakit? Maliwanag itinuro sa unang Korinto 8:6 na sa ganang kanila, kasama si Juan, si Pablo, o sino mga apostol, sa Next kanila, question, proceed. iisa lamang ang Diyos. Next question. Ang Ama, hindi si Kristo. Hindi, so hindi mo nasagot yung tanong ko. Tinatanong kita, sang-ayon ka ba Nasagot sa ko, sinabi Brad. ni Juan? Hindi, Objection, tinatanong kita. sumasagot Okay, ako, moderators sinasabihan time. niya lang di daw nasagot. Moderators Nag-side time. comment. Magtanong ka lang, Brad. Huwag kang... Okay, huwag mo moderators ako- time. Ito po yung rules natin. Pag mayroon pong tanong na categorical question, ay sagutin lamang ng categorical din at magpaliwanag ng 20 seconds. Okay. Next question, brother. Affirmative. Okay po. So ngayon, kasi doon ka tumataka sa Hebreo. Remember, si Apostol Pablo din nagsusulat noon or sino man sa mga apostol. Ito tanong ko sa'yo. So sino yung tinatawag dito na Diyos ng Ama? Yung trono ba or yung anak? Kategorika lang. Lilipat na ba tayo sa paksa, kuya? Object ako. Counter Hindi ang objection, paksa, di po ang tayo paksa lumilipat ng natin, paksa. malinaw sa teka Moderators muna, time, object. moderators time, moderators time. Malinaw ang paksa, ikaw magpapatunay si Kristo tunay Diyos. Hindi mo sinabi diyan magpapatunay ka sa Hebro. Wala. Lilipat tayo sa ibang paksa. Di sa susunod, yan ang paksa natin, Hebreo. Lalabanan Okay. kita dyan, bro. Lalabanan kita dyan. Okay, counter objection, proceed. Nakamute ka, brother. Counter objection po. Kasama po yun sa topic kasi isa po yun sa magpapatunay na Diyos si Kristo. Kaya nga Biblia nga po, di ba? Usapan po natin Biblia sa Biblia. Hindi po ako gumagamit ng ibang referensya. So pakisagot po, sino po yung tinutukoy doon na Diyos? Yung trono ba or yung anak?
Okay, moderator's time. Tayo Object ay ako, ibang hahatol. topic na kasi. Moderator's Ibang time, topic sandali yung lang. gusto mo, Brad. Sandali lang, sandali lang. Hahatol muna yung moderator. Ayusin mo, saka ayusin mo yung tanong mo. Okay. Iba yung topic. Tutol ako Okay, eh. since Hindi ako magpapatunay na si Kristo Sandali, hindi sandali, Diyos. sandali. Tutol kasi ako, Brad. Okay. Since yung presentation ng negative side ay walang nilatag doon sa Hebrews 1:8. So ang desisyon ng moderator ay next question. Proceed. Thank you, moderator. Thank you, thank you. Next question, Brad. Nakamute ka. Sorry po, nawala po. Ano po ulit yung sabi niyo po? Sorry po, nawala po ako. Okay, next question na tayo, brother affirmative. So, dito naman sa Romans 9:5, no? Dito naman, sinabi ni Apostol Pablo to, di ba? So, tinawag dito si Kristo, to yung verse. To them belong to the patriarchs and from the race according to the flesh is the Christ who is God over all, forever. Amen. So, tinawag dito itong Diyos si Kristo. So, meaning ba yun, mali ba si Pablo dito? Yes or no lang, categorical. O, babasahin ko ha. Sige, pagbigyan na natin. Baka nahinaan eh. Sige. Nasa kanila ang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo ay sa laman, na siyang lalo sa lahat, Diyos na malulhati, magpakailanman, siya nawa. Ano tanong mo dyan? Next Mali ba question, si proceed. Pablo? Next question, proceed. So, nagkamali ba si Pablo dyan nung sinabi niyang Diyos si Kristo? Yes or no lang? Wala po akong nabasang nagkamali dito si Pablo. Wala. Ang mali ikaw. Bakit? Eh, binanggit na rito eh. Nasa kanila ang magulang at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman, hindi ayon sa Espiritu. Kaya ikaw mali. Next question. Hindi si Next Pablo. question, hindi ko tinutukoy yung sinabi doon na according to the flesh. Tinutukoy ko doon, who is God over all, blessed forever, amen. So, ang tinatanong ko, mali ba si Pablo sa pagkasabi na Diyos si Kristo? Yes or no? Sasagot ko ha. Ang sagot ko, ikaw ang mali. Bakit? Kung ang tinutukoy mo ayon kay Pablo na si Kristo para sa iyo, ang tinutukoy na malulhati ito, mali ka. Bakit? Ang banggit dito, Diyos na malulhati, hindi si Kristo yun. Hanapan mo ako ng Biblia na sinabi ng mga Okay, apostol, si Kristo, moderator's Diyos time. na makapangyarihan at malulhati pa. Moderator's time. Okay. Since may rules tayo, iwasan natin. We have to Okay, sorry po. Okay, we have to counter or attack the argument, not the debater. Okay, pakiulit ng tanong. Proceed. Kasi lang po, madali lang po. Ang tinatanong ko po doon, yung sinabi dito na, who is God over all? Di ba? Tinawag si Kristo dito na, who is God over all? Kasi si Kristo yung main sabi dito sa verse na to. Meaning ba na nagkamali si Pablo sa pagkasabing Diyos si Kristo? Yes or no lang, categorical. Mali ikaw. Hindi si Pablo. Bakit? Kung ang tinutukoy ni Pablo, Diyos na malulati, ang Ama, itinuro na nga eh. Sa ganang atin, ang Ama. Ang kaisa-isang Diyos. Huwag mo namang idamay si Pablo sa mali mo, kaibigan. Itinuro na nga eh. Brad, yun ang sagot ko, Brad. Yun ang sagot ko. Hindi Okay. kasi, yun ang sagot ko. Ito, ulitin ko. Moderator's time. Pag may tanong na categorical, sagutin muna ng categorical yung question. Then magpaliwanag ng 20 seconds. And again, attack the argument, not the debater. Next question, proceed. Next question, so dito naman kay sa sa Philippians 2:6, yung sinabi ng Apostol Paul na who is being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Wait lang, tatanapin ko yung Tagalog. Pero sige, sa Tagalog, yung hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos, anong meaning yon? Ano meaning yun? Napunta. Teka, ano muna objection ha?
Ang nangyari kasi, Proceed. talata tayo, hindi mo makontra yung sinasabi ko si Kristo hindi tunay na Diyos eh. Talata na tayo pumunta eh. What is the meaning ang nagkatawan tao? Para sa Objection akin, po, objection po, objection po. Okay, wait lang, wait Nagbigay lang. po ako mismo ng verse kasi ang Wait lang. pinag-usapan po natin Biblia lang po. So nagbibigay po ako ng bersikulo sa Biblia. Okay, since may counter objection na, okay, ang affirmative side, pa-reconstruct ng tanong mo. Proceed. sige ulit yung Nakamute, tanong, sagutin nakamute. natin yan. Question po ulit, ano po ulit? Sorry po, di ko po marinig. Pa-reconstruct ng tanong, pakiayos ng tanong, i-address sa negative side properly. Okay po. So dito, yung sinabi dito na bagaman siya ay nasaan yung Diyos, hindi niya itinuring ang kailan pakahawakan ng kanyang pagiging kapantay ng Diyos. So dito, sinabi ni Apostol Pablo, bagaman siya ay nasaan yung Diyos, nasaan yung Diyos. So yung anyong Diyos ba na yung literal or symbolical? Yes or no lang? Ang sagot ko dyan, hindi ko pwedeng sagot. Kasi bakit? Ang sagot ko dyan, Biblia rin ha, Brad. Ito sagot ko. Bakit? Sinabi ng Biblia, Lucas 24:39, ang isang Diyos ay Espiritu. Kung ang tutukuyin mo dyan, ang nagkatawan tao, si Kristo, na sa kalagayang Espiritu. Next question, sinasabi mo, proceed. Mali. Wala kaibigan, mali. Kasi Next tao na question, nga siya proceed. nagpakilala eh. Hindi niya po ulit nasagot yung tanong ko. Ang tinatanong ko po, kung hindi niya po nasagot categorical ang tinatanong ko po, hindi to po bang sinasabi ko na yung bagaman siya ay nasaan yung Diyos, ang tinatanong ko po, ito po ba ay literal or symbolical? Categorical lang po. Sige. Hindi yan literal. Yung nasagot ko, hindi literal. Alam bakit hindi literal? Kasi katangian yan, kaibigan eh. Katangian niya yan. Next Meron, question, meron ang proceed. Diyos sa kanya. Yung katangian. Okay, yung time's kabanalan. up, time's up. Yan. Okay, time's up. Wala na tayong time. Okay. Thank you both debaters sa cross-examination ng affirmative doon sa negative. Dako naman tayo dito sa rebuttal. May rebuttal pa ba ito? Meron pa, meron. Okay. Another 7 minutes sa affirmative side. Shout out muna tayo dyan sa 53 billion viewers at sa ating nandito sa taas at sa mga nandyan sa baba sa Comsec. Okay? Malaya kayong magpahayag ng mga opinion at mga comment nyo dyan sa baba. Okay? Tuloy tayo sa 7 minutes affirmative side for rebuttal. Ready ka na, brother affirmative? Ready na po ako, kapatid. Ready na po. Okay. Pag mag-start ka magsalita, mag-start na yung time mo, brother affirmative. Proceed. Ready na po, kapatid. So, yun, kapatid, nakita natin na halatang din niya naiintindihan yung mga bersikulo. Dahil remember, yung subject dito sa nasa Titus dito, sinabi dito na God and Savior Jesus Christ, our great God. Yun why si Kristo, malinaw naman, kahit basahin nyo pa po. Diba? Waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our God and Savior, Jesus Christ. So yun po, ay hindi po kontraan. So ang tinutukoy pong Diyos dito ay si Kristo. Ganun din dito sa Peter 1:1, diba? Our God and Savior Jesus Christ. Diba? And dito na po sa Hebrews 1:8, ito po talaga ay patunay na si Jesus ay Diyos, dahil mismong Ama na yung nagsabi. Diba? Na Diyos ang anak. And ang problema, nang i-straw man sila. Unang-una sa paniniwala naming mga Katoliko, iisa lang po ang tunay na Diyos. Pero nahati sa 3 persona. Diba? Ganoon din dito sa 1 John 5:20. Ngayon naman pupunta po tayo dito sa mga sinabi ni Jesus, no? Sa mga mismong claim ni Kristo. Unang-una, sinabi dito na Jesus said to them, truly, truly, I say to you, before Abraham was, I am. So, very similar to doon sa sinabi ng Diyos kay Moses doon sa Exodus, no? Exodus, 3:17 yata yon, diba?
Wait lang, yung sinabi ng Diyos na I am who I am, pero hindi ko pa kasi ano eh. I am who I am. Sinabi, Exodus 3:14, sinabi niya dito, God said to Moses, I am who I am. O yung sinabi ng Diyos na line na yon ay divine. Pero magtataka ka, bakit sinabi dito yun ni Kristo? 'Di ba? Sinabi niya yun dito sa sa John 8:58. And remember, yung mga sumunod na bersikulo na yun, sa talata na yun, makita natin na pagbabatuin siya ng mga Hudyo ng bato sapagkat alam nila na blasphemy yung ginawa. Di ba alam nila na parang nag-commit ng blasphemy si Kristo sapagkat claim niya na siya ay Diyos sa pagkabigkas niya na before Abraham was I am. No? Ganun din dito sa no? Dito naman sa sa John 10:30, I and the Father are one. Malinaw dito, no? Na dito claim ni Kristo na siya at ang Ama ay iisa. Malinaw yung kapatid, no? Malinaw sa Biblia. No? At remember na kumuha din ng bato mga Hudyo, di ba? Pero kung ang idadahilan mo dyan, bakit yung sumunod na bersikulo sinabi ni Kristo na ako'y tao lamang, nagsasabi ng totoo, hindi po yung kontra sa aming mga Katoliko. Sapagkat naniniwala kami na si Kristo ay tao at Diyos. Huwag niyo po kaming i-strawman, no? And makita ho din natin dito sa sa pinakaunang-unang ng John chapter 1 verse 1, ang malinaw dito na in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So ang tanong, sino po ba yung salitang iyon? Ang salita pong iyon ay ang Diyos. Ang salita ay si Kristo, no? Si Kristo po ang salitang iyon. At malinaw na ang salitang iyon ay nagkatawang tao dahil nakalagay po yun sa John chapter 1 verse 14 na the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son who came from Father, full of grace and truth. No? So dito, malinaw pa lang, no? Na Diyos si Kristo ayon sa Biblia. And kung ibabato mo sa amin na wala namang eksaktong bersikulo o talata na sinabi ni Jesus na ako'y Diyos at sambahin niyo ako. Ganun din yun. Wala ding nakalagay na bersikulo sa Biblia o talata na sinabi ni Kristo na ako ay Diyos at hindi ako Diyos at wag niyo ako sambahin. No? So doon pa lang, baksak na ang argumento ng mga iglesia ni Kristo. No, kasi dito pa lang nagpapatunay na si Kristo ay Diyos ayon sa Biblia. Makita natin mga passage dito sa Biblia, no? Sobrang linaw. At di lang 'yun mga kapatid, no? Makita rin din natin dito na talagang naninindigan talaga si Kristo na siya ay Diyos. Balik naman tayo sa sinabi ni Apostol Thomas, na sinabi niya na Diyos ko at Panginoon ko. Nakita natin doon na sinamba talaga ni Thomas ang ating Panginoong Hesus. Ba't tatanong doon, nirepute ba ng Panginoong Hesus yung sinabi ni Thomas? Sumunod na talata. Ang sagot ay hindi. Hindi niya nirefute yung sinabi ni Thomas na Diyos ko at Panginoon ko. Sapagkat inapirm pa yun, sabi niya, mapalad ang mga ang mga naniniwala kahit hindi nila nakikita. So malinaw doon na si Kristo talaga ay Diyos sa mata ng mga apostol at sa mismong mata niya na siya ay Diyos na naging tao. So yun lang po, salamat. Ko na po yung time ko. Okay. Thank you, Mr. Affirmative, sa presentation ng ating rebuttal. And then, naka-wave na yung time, 1 minute and 20 seconds. Okay. Thank you, Brother View. Okay. Dito naman tayo sa para makarelax muna. Inom muna kayo ng tubig dyan kahit konti lang. Okay. Shout out 45 billion viewers. Okay. Ready na po ba ang affirmative side? Ready na kuya, ready na po. Ready na po ako, Uncle. Ready na po ako. Okay. 7 minutes. Brother Negative, the floor is yours. Cross-examination sa kuya, binanggit mo kanina yung tinutukoy na ako nga do sa Exodo 3:17, kung hindi tayo nagkakamali.
na ang banggit doon, para sa'yo, sino yung ako nga doon, kuya? Clarify lang. Ang Diyos Sino anak po. tinutukoy doon na Diyos, na ako nga? Ang Diyos anak po. Ang anak. Meaning to say, kung ang Diyos ang ako nga, meron ka bang mababasa sa Biblia na yung ako nga na Kristo ang nagsugo kay Moises? Dahil ang kausap doon si Moises, tama, di ba? May mababasa ba tayo sa Biblia? Objection po. May Wala po akong sinabi mababanggit ka na ako nga para Okay, ma-clarify moderators natin, time. meron ba? Objection po. Exact word Modera- policy po yung ginagawa niya po. Objection word exact word policy po. Okay, moderator's time. Premise yun, bro. Premise yun doon sa question. Oo, doon sa question ko. Patapusin mo na yung tanong. Kasi Okay. malinaw sa amin, ang binanggit mo, yung ako Pakiulit nga ang si tanong. Kristo, anak. Tama, yon. Ito tanong, dahil si Moises ang kausap, o hindi ko alam, si Abraham, o yung kausap doon, sinugo yun ng ako nga eh. Patunayan mo sa amin na yung ako nga si Kristo ang nagsugo doon sa kausap na yon, o si Abraham o si Moises. Doon namin. Sino? Anong talata? Patunayan mo sa amin. Unang-una po, exact word policy po yung ginagawa niyo po. Okay? Unang-una Sige, po, iwanan ko na, hindi mo kayang sagutin. O, sige. Okay, Sa next question. pangalawang Proceed. tanong ko, next question, aware ka ba sa mga salita ni Kristo sa Biblia? kapatid, aware na aware po ako. Kung babanggitin ko sa iyo yung talatang Juan 17:1-3, kaya mo sagutin yung tanong dito? Kaya mo, hindi mo kaya? Kaya po, sige. Pakisana na po. O, sabi sa talata Juan 17:1-3, dahil pumayag ka naman, salamat. Sabi rito, may binanggit yung iisang tunay na Diyos. Tama, meron. Ito tanong, sino sa talatang 17:1-3 ang nag-iisang tunay na Diyos na ipinakilala ni Kristo? Sino? Ang ama at siya po. Ang ama o ang sarili niya? Okay. Kung ipakikita ko ba sa iyo, kaya mong basahin, sabihin mo sa amin na malinaw ang ama o ang sarili niya? Kaya mong sabihin? O bibigyan kita ng pagkakataon, ulit yung tanong. Mahirap kasi yung tanong ko eh. Dahil ang sabi mo, ang tanong, sa talatang Juan 17:1-3, sino po ang nag-iisang tunay na Diyos na ipinakilala ni Kristo? Ulit, sino? Siya po at ang kanyang ama. Unang-una, wala namang pong sinabi din si Kristo doon na ako ay tao lamang. Okay. Yun po. Question. Next question, proceed. Ang ama. Okay, malinaw Dahil malinaw sa amin, ipakikita ko sa iyo sa talata ngayon din na sinasabi mo na kasama yung sarili niya para maintindihan lang ng ita. Kaya ako ipakikita yung talata kasi para malinaw. Ayan. Para hindi tayo magkaroon ng misinfo kasi ang Biblia, sabi ko nga sa iyo kaibigan, hindi nagsasalin ng ng mali. Kasi baka magkamali tayo, pwede pa naman natin itama eh. O dito sabi rito ayan ito ang buhay na walang hanggan. Na ikaw, premise to, ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Jesucristo. Pakituro mo nga sa amin sa screen na binanggit ni Kristo yung sarili kasama siya sa tunay na Diyos. Po na at siyang iyong sinugo. Next question. Sa madaling salita, walang nabanggit doon sa sinasabing mo. Ang tanong, sino ang ipinakilala ni Kristo, ang ama o ang sarili niya? Wala yung sarili niya, tama? Wala dyan. Parehas po. Next question. Kung parehas, saan dyan? Nasaan dyan parehas? Sa bersikulo sabi na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo. Next question. Sa madaling salita, ang hinahanap natin kasama yung sarili niyang tunay na Diyos, tama? Meron ka mababasa ba dyan na yung iisang Diyos kasama yung sariling ng anak o na si Kristo? May mababasa ba tayo dyan? Meron o wala? Meron po yan na nga at siyang iyong na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo. Next question po. Okay, next question. Sige, okay. Salamat sa mga tanong mo. Proceed. Dahil pamilyal ka, binanggit mo rin yung John 1:1 kanina, di ba? Unang tanong natin. Alam ko masasagot mo naman to kaibigan, salamat. Sabi doon, at ang berbo ay sumasa Diyos. Pakita natin, John 1:1. Yan, pakita natin. Para malinaw. Ito kasi sad-sad na to eh. Yan, John 1. Yan. Yan. Sabi diyan,
John 1:1b, sabi diyan, ay sinabi at ang berbo ay sumasa Diyos. Tanong, kung ang berbo ay Diyos para sa mga Katoliko, mga nakikinig, at ang berbo ay sumasa Diyos, ilan na ang Diyos sa talatang yan, kaibigan? Unang-una po, ang tinutukoy po dyan yung dalawang persona ng iisang Diyos. Next question. Ulit yung tanong, ulit yung tanong. Para sa'yo, ang Diyos dyan, si Kristo, tama? Oh, sa talatang yan, sino yung Diyos dito na sumasa Diyos? Sino to? Ito. Sino to? Si Jesus po. Si Jesus yung sumasa Diyos? Salamat sa sagot mo ha. Kung si Jesus yan, yung Diyos na Jesus yan, itong Diyos na yan, malinaw lang ha, sino tong berbo na to? Jesus po. Sa makatwid, dalawa ang Jesus na Diyos dyan. Tama? Dalawa o hindi dalawa? Isa lang po. E di, binabago mo na ba yung sinasabi mo yung isang berbong Diyos na berbo at isa pang sumasa Diyos? Binabago mo na ba o hindi mo binabago? Hindi ko po binabago. Pwede po pa-explain? O explain. Dahil Unang-una sinabi po, mo kasi ganito po yan, ha? dalawa. Okay. Unang-una po, Sa dalawa. moderator's time. Okay. Pakinggan muna natin yung pakinggan muna natin yung side ng affirmative. Unang-una po, Okay. sige, start na po. Unang-una po, yung berbo dyan ay si Kristo. Diba? At ang berbo ay sumasa Diyos. Yung Diyos na sumasa Diyos dyan ay yung Ama. At malinaw naman din po na sinabi sa talatang yan na ang berbo ay Diyos. Diba? So meaning po niyan, kung sabihin niyo po na anti-trinitarian yan, sige, paubos na po yung time ko. Next question, proceed. Next Question po. question. Kung ang berbo nga ay Diyos at ang berbo ay sumasa Diyos, ilan ang lilitaw dyan na Diyos para sa'yo? Ilan po? Next question. Sa makatwid, Proceed. kung iisang Diyos yan, sino tong isang berbo? Po, pwede pa question pa, pa-explain po ulit. Unang-una po, sa paniniwala pa namin mga Katoliko at ayon din po sa Biblia. Hindi May ka, isa lamang objection, po ang hindi mo Diyos. karapatan magpaliwanag ko. Tinatanong lang kita, ang ganda nga ng tanong ko, ikaw naman. Okay, Sige, paulit po. moderator's time. Mayroon po tayong 12 seconds sa sa explanation doon sa tanong. Okay, Sige. proceed, affirmative. Okay, unang-una po, tinutukoy po yung dalawang persona ng iisang Diyos. Next question po. Next question, malinaw sa'yo ha, ang berbong tinutukoy dyan, Diyos, tama? Oh. Kung yung berbo ay Diyos at yung isa pang sumasa Diyos, sino tong Diyos na to? Ang Ama, tama? Next question. Ilan na ang Diyos dito para sa'yo? Isa lang po. Iisa. Sige, Okay, iwan na time's natin up. yan. Iisa. Time's up. Okay, iwan. Okay, since wala na tayong time, dako naman tayo sa counter na negative side dito to sa rebuttal natin. Okay? Brother Negative, ready na po ba kayo? Okay, ready na po ako, kuya. Thank you. Okay, mayroon tayong Oh. 7 minutes. Mag-start yung time nyo. Pag mag-start kayong magpahayag. Sa proceed. shoutout sa mga Thank kapatid natin at mga Katoliko. Yan, makinig lang po kayo. Tuturuan natin ang Katolikong kaibigan natin. Kami bilang isang kaanib, inaakay namin kayo sa tamang nakasulat sa Biblia. Una, tinanong kita, sino nga? Yung nga. Ang sabi mo yung Kristo yung anak. Inanapan ka namin ng talata na nagsasabi yung sino nga ay yung Kristo ang nagsugo kay Moises. Di ba? Hanapan lang mo kami. Ayaw mo naman kami bigyan. Bakit ko tinanong yon? Kasi nabasa ko yun sa Biblia. Yung nagpakilalang ako nga, hindi yun si Kristo kaibigan. Bakit? Hanapan mo kami ng Biblia na yung ako ang si Kristo ang nagsugo kay Moises. Nakalimutan ko lang talata, patawad, nababasa sa Exodo, yung ako ang binabanggit kaibigan, siya yung nagsugo kay Moises. Kahit itanong mo sa mga Katoliko dyan, sige magtawanan kayo, hahanapin ko yung talatang yun, Exodo rin yun. Ang nagsugong ako nga, hindi si Kristo, kundi ang Ama. O sige, maghamon tayo ng ano dyan. O yan, 3:14, ipakita natin, Exodo, para makita nila.
May nakita. Salamat sa baba. Ayun. Nag-code na ako yan. Ha? Kasi wala kasi sa ano to eh. Topic eh. Ayun. 340. Ipakita natin. Ayan ha. At sinabi ng Diyos kay Moises. Ayan na. Ako'y yaong ako nga. Sino daw yung ako'y yaong ako nga? Si Kristo ba yan, kaibigan? Ang Diyos. Kaya ano sabi? At sinabi ng Diyos kay Moises, ako, yaong ako nga. At kanyang sinabi, at ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. Kaibigan, matututo ka sa amin bilang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Matututo ka sa amin. Na yung ako nga, hindi si Kristo. Kaya nga, sinabi ko nga sa iyo kanina eh. Kahit itanong mo kay Numin eh, kung kukontrahin ng iba mong kaibigan yan, na Katoliko, sige, kontrahin nyo na. Sige, maliwanag. At sinabi ng Diyos kay Moises. Sino ba si Moises? Sinugo ako sa inyo ni ako nga. Aakyat ka lang sa taas. Yung akong yaong ako nga, Diyos yun ni Moises. Walang iba. Hindi si Kristo. Iwan na natin yan. Iwan na natin yan. Tinanong kita, kaibigan, doon sa ating paksa kanina. Tinanong kita doon sa dyan, sa 17. Kanina, itong kaibigan natin, ilang beses natin siyang tinanong, puro paliwanag doon sa John 17. Nang sabi ko doon, sino yung tinutukoy na pinakilala ni Kristo? Aware daw siya. Yang Ama. Ang sagot sa atin ng kaibigan natin, parehas. Ipinakilala rin daw ng Kristo yung sarili niya, maging yung Ama. Pinakita natin showdown. Wala po tayong nakita. Bagkos, ang paliwanag po ng Biblia, ang sabi ng Biblia, malinaw. At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw. Referring sa Ama. Kapag nananalangin ba tayo, pag sinabi nating ikaw, doon sa nananalangin, doon sa ating sinasabihan. Kaya sabi ni Kristo dito, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila. Hindi naman sinabi ni Kristo rin na ikaw ay makilala nila at ako na iisang Diyos na tunay, kaibigan. Kaya payo ko sa iyo, huwag mong babaguhin yung nakasulat. Basahin mong rekta. Ikaw, pag sinabing ikaw, uno, punta ka. Sino yung uno doon? Ayun, ang Ama. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus at pagkatingala ng kanyang mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, hindi kami ng Ama. Maliwanag yan ha. Iwan natin, at least natuto ka sa amin. Kami naman mababait naman kami, kaibigan. Tapos pinuntahan natin yung John 1:1. Nalikot ng konti Sabi mo doon sa John 1:1, kaibigan, na yung berbo, Diyos, si Kristo. At yung sumasa Diyos, yung Ama din. Kaibigan, wag naman ganun. Kahit tayo nagdidebate, wag ninyo naman baguhin yung nakasulat. Kasi kung babasahin natin sa English yung kaibigan, before the Word began, the Word was there. The Word was with God. And the Word was God. Malinaw, salita. Banggit mo kanina yung salita, Kristo. Mali, wrong number. Tinanong kita, ilan nang ang Diyos dyan? Kasama ba ang Word? Yes, sabi mo. Kasama ba yung sumasagot? Yung was with God, kasama ba yun? Yes. Tinanong ka namin, tinanong kita, ilan na Diyos dyan? Isa pa rin. Wag naman ganun, kaibigan. Bakit hindi natin hinahayaan silang ganun? Kasi wag yung likutin yung nakasulat. Diba? Before the Word began. Anong sabi nga? Napakalinaw. Kung babasahin mo yan, wag naman sa maling-salin kasi yung siya, dagdag lang yan, kaibigan. Salita nga Hindi pa nga yan. Sa 14 yan, may katuparan yan. Kasi aakit na lang tayo dun pa. Diba? Huwag na kayong pumunta dito sa siya. Dito kayo nalilito sa siya. Alisin nyo yan. Dahil sa English din po, wala akong binabanggit na siya dyan. Ayan In the beginning was the one who was called the Word. The Word was with God and was truly God. Diba? Malinaw naman Hindi pa ko, salita pa lang yan, kaibigan.
Kaya ang pagbasa diyan, huwag mong isipin yung salita ay may anyo na, person na, wag. Salita pa lang. Na yung salita, uuriin mo yun. Sa Diyos yun. Kaya nga, was with God eh. Salita ng Diyos yun. Salita pa lang siya, kaibigan. Kaya ganun. Sayang, itatanong ko pa rin sana sa iyo dun sa talatang dito sa talata na sinasabi dito sa talata na nung sinabi ni Kristo, ito, para maintindihan nyo mga kaibigan, dakuin natin Okay, time's up. Ay, Time's up. sayang. Ready na ako Thank sa you, thank you. cross-examination. Ready na ako. Yes, Okay. sige. Again, shout out sa 44 billion viewers. Okay, busy dito sa baba yung ating mga debater dito sa comment section. Okay. Dako tayo sa cross-examination ng affirmative sa latag ng pahayag ng negative side. Okay, ready na ba brother Christian? Ready na ako, kapatid. Okay, brother negative. Want to debate? Okay, ready na kuya, ready na po. Thank you. Okay, First mag-start question. yung 7 minutes. Okay. Time, the floor is yours, brother. Next question. Ito, sino ang salita o sino ang verbo dun sa 1-1-1? Mali nga, kaibigan. Objection, nagtatanong ako. Pakisagot lang ng Mali, isang salita. objection. Objection. Okay, Bakit objection- sinabi ko pong wait mali? lang, wait lang, wait Nag-object lang. ako. Wait Wala lang, akong wait lang. sinabing tinukoy na sino yun. Ang sabi ko, salita. Kaya nga sa English, word. Mali. Ayos yung tanong, pakiayos yung tanong. Wala akong sinabing sino. Hindi, objection. Nagtatanong ako Okay, sino. objection, proceed. Sino? Eh, yun nga yung objection ko. Wala akong sinabing sino. Sandali Ang lang, itanong sandali mo, lang. ano yung salita? Wait lang. Okay, pakinggan muna natin yung objection ng affirmative side. Unang-una po kasi, ang tinatanong ko po, isang word lang po. Pwede naman siya mag-pass kung di niya po alam. Ang tanong ko po sa'yo, sino po yung verbo? Kasi malinaw po na may dalawa pong dun sa kumbaga character dun sa verse eh. So Sige, tinatanong ko, nahinaan. Sasagutin ko sino na po. po ang Ako, verbo? sasagutin Wait ko lang, na. Sige, nagtatanong pa ako. proceed. Sino Proceed. yung verbo? Wait lang. Kung ang tinutukoy mong verbo doon sa 14, sa John 1:14, yon, nagkalaman yon. Yes, si Kristo yon, sabi ng mga apostles. Nakita nila eh. Nakita nila, di ba yung sabi sa 14? Oh, sinagot na kita. Next question, kung ang tinutukoy mo sa 14. Proceed. Oh. So Pero meaning dyan, pala hindi yan, nun, Kristo. yung word dun sa John 1:1 at yung word dun sa John 14 is hindi magkaparehas. Yes, ano lang? Oh, ito sagot natin. Bakit hindi makaparehas? Ang sagot ko, hindi pwedeng yes or no. May paliwanag bakit. Ganito. Salita nga eh. Nang pasimula, salita. At yung salita, may katuparan doon sa 14. Na ang katuparan nun, si Kristo. Di wala naman pagtatalo eh. Next Tumahan question, nga proceed. eh. Nakita ng mga apostol. Next question. Next question. Unang-una, so meaning pala yun, umaano ka na sa Biblia. Kasi malinaw doon. Ay, nagsaset comment. Magtanong ka lang, huwag ka naman saktan. Wait lang. Ganda ng paliwanag ko, Nagtatanong pa ako. Relax lang. Huwag po mag-side Moderators comment. time. Huwag po mag-side Moderators time. comment. Nagtatanong po ako. Hindi po ako nag-side excuse me. comment. Di ba po yung comment sa tanong? Natatanong po ako. Ang tanong ko po, Moderators time. Okay, pag mag-moderators time yung moderator, silensyo muna. Okay, paki-clarify nung tanong doon sa i-address ng proper doon sa negative side. Go ahead, affirmative. ang tanong ko po kasi, di ba? Kung magkaiba ang salita, ang tanong, sino yung salita? Di ba? Sino yung salita sa 1-1-1? Ay sabi mo magkaiba. So Kung ang sino? tanong, sasagot po ako. Kung ang tinutukoy mong sino, ang sagot ko sa 14. Bakit? Kasi doon may katuparan. Yung sinalitang verbo, salita, ay katuparan sa 14. Yan ang magandang sagot, kaibigan. Kung di mo patanggapin yun, Next wala na question, akong- next question. So, Next meaning ba question. yun? So meaning ba yun? Is, sa kada verse, iba-iba yung tinutukoy na word ni Juan? Yes or no lang?
dinamay niya. Object? Huwag mo idamay si, nagbabasa na lang tayo, dapat isip mo, dinamay mo pa. Ayusin yung tanong, huwag kang magalit, relax lang, huminga ka lang kaibigan, relax lang. Hindi po ako nag-relax lang po ako. So ito po yung tanong Okay, ko ulit. okay. Moderator's time. Okay, please proceed sa Relax lang. question. Sige. Ulit yung tanong, kuya, ulit. Proceed, Brother Affirmative, nakamute Kasi po side kayo. comment yung tanong mo, kuya, side comment eh. Pinag-aaway mo Objection kami po. ni Juan. Huwag ganon. Objection po. Hindi ko po sila pinag-away ni Juan. Ang tinatanong ko po Ulitin mo yung ba, tanong mo para maintindihan namin. Okay. Ulitin mo yung tanong mo. so meaning po ba yun, yung word doon sa buong chapter 1 ay magkakaiba? Yes o no lang po? Kung ang tinutukoy natin ng pasimula ang berbo, salita. Maliwanag sa akin yun, salita. Na yung salita, galing sa Diyos. Pag-uuriin ko sa Diyos, mula sa Diyos yun. At yung salitang yun, may katuparan. Sa 14 kaibigan. Kaya sabi ng mga apostol, nakita namin. Yun. Yun ang sagot namin doon, kuya. Should po, hindi ko po kailangan ng ng explanation. Ang kailangan ko po categorical lang po. Ang tinatatanong ko po ulit. So meaning po ba yun na iba-iba yung binabanggit, so iba-iba na character yung word na binabanggit ni Juan doon sa buong John chapter 1. Yes o no lang po? Yes o no lang po, kapatid? Ah, kung iba-iba, makinig. Maiiba, yes. Bakit? Kung susundin namin yung gusto nyo. Bakit? Kasi sabi ni Juan sa sulat niya, nang pasimula, yung salita. Dahil iuuriin natin, sumasa Diyos yun. Next Hindi ko question. po kailangan Proceed. sige, next question. Sige. Di na kita dyan kasi mukhang hindi ka naman talaga mano dyan eh. So ito, naniniwala ka, so ito ito yung second question, pati ako naano sa'yo warrior eh. Ito. So sabi mo kanina, di ba, na hindi si Kristo yung salita sa 1:1, tama ba ako? Yes o no lang? Hindi pa nga Hindi pa pa nga tao yun. Hindi, ang tinatanong ko kung si Jesus Salita ba pa yun, yes lang. or no? Tinatanong kita. Object, wala akong sinabi dyan sa 1 na yung salita dyan ay Kristo pa. Kristo na. Ang sabi ko, kaibigan, sa 1, nang isulat yan, pasimula, salita. At magiging Kristo yan, may katuparan sa 14. Hindi mo ba maintindihan yung kuya? Next question po. Yun yung tanong ko sa'yo, bro. Oh. Yung tanong ko sa'yo, so meaning ba yun, hindi magkaparehas yung 1 sa 1:1 at dun sa John chapter 1 verse 14. Hindi magkaparehas na character yun. Yes o no lang? Ito sasagutin kita bilang pagtatapat. Kung ang 14 at 1 ay berbo parehas, kung basahin, parehas. Pero kung uunawain mo, yung berbo, salita. Kaya pag binasa mo yan sa English, word. Di ba? Nagkaiba. Yun ang sagot natin. So meaning Yan, pala malinaw nun, na next sa'yo, question. kaibigan, So next meaning question. pala nun, na hindi iisa yung binabanggit ni Juan na word dun sa John chapter 1. Yes or no lang? Ulit na naman ang sagot. May iba lang yan, kaibigan. Question. Categorical lang tinatanong ko yan. So, Okay, sige, objection. maiiba yan. Okay. Sorry. Moderator's time. Pag categorical ang question, sagutin lang ng categorical. Sige, And sige, then sige. magpaliwanag ng 20 seconds. Ulit ang tanong. Sorry. Sige. Okay. Proceed, affirmative side. Nakamute ka, tutulit yung question ko. Yes, kaibigan. Sige. Magkaiba ba o hindi magkaiba? Yung word o yung verbo dun sa John chapter 1. Yes or yun lang. Categorical, magkaiba ba or hindi magkaiba? Dalawang talata ba magkaiba? Ano ba? Ulit nga. Alin magkaiba? I mean, yung buong, yung verbo na binabanggit ni Juan sa buong John chapter 1. Di ba? Ay magkaiba ba o hindi magkaiba? Categorical question lang. Hindi magkakaiba. Bakit? Dalawa sagot ko. Hindi magkakaiba kung ang pag-unawa mo dyan salita. Na ang katuparan 14 Kristo. Magkakaiba lang yan kapag
tinukoy mo na sa 1 ay verbo. Sure, Kristo na nagtatanong yan. lang po ako ng Dalawa categorical, na nga di sagot po ko ako. eh. Dalawa na nga sinagot ko sa'yo para maintindihan. Categorical po yung tinatanong ko po, hindi po Objection, proceed. So, tatanong kita ulit. Magkaiba ba or hindi magkaiba? O ito, sagot ko sa iyo ha. Yung verbo at yung verbo sa 14, parehas salita. Hindi magkaiba. Tama. Nasagot mo na, salamat, amen. Parehas Mabuhay salita. ang Iglesia Apostolica Oh, Romana, nag-ano amen. na siya, nag-ano na, Oh, okay. nag-ano na, nagko-comment na. Di pa ako tapos. Ulit po. Ulit po. Ano po ako, sasagot po ako. Tingnan mo, sasagot po ako. Pasagutin mo ako ha. Proceed. 6 seconds. Parehas ang salita, verbo sa 1 and sa 14. Kung sasabihin ko sa iyo na magkaiba yan, Next mali. question, Bakit? proceed. Salita pa rin yan eh. At may katuparan sa 14. Kristo nga yun. Eh ano Next yun? question, Kukuha tayo sa proceed. ibang talata? Hindi pwede. Question. So, meaning pala na inamin mo na magparehas lang pala yung salita. Yes or no? Eh kahit baliktarin mo, salita pa rin yan. Pero tandaan mo, yung salita may katuparan. Oh, yun ang hindi mo maintindihan. Katuparan. Next So, anong question. katuparan yun? Ang katuparan sa 14, nakita nila. Nagkalaman. Kaya sa ibang salin, with flesh nga yan, sa banggit eh. Pa rin din yun, yung word doon sa John chapter 1 verse 1 at yung word doon sa John chapter 1 verse 14 ay iisa lang. Tama ba ako? Yes or no? Iisa sa salita. Bakit? Pag binasa ko dito, verbo. Pag binasa mo sa ibang salin, verbo rin. Pero pag ang pagkaunawa, ano nang kinatuparan ng verbo? Yung salita, nagkalaman. Kristo yon. O tututol ka ba ron? Oh. Kung tanggap mo, nakatuparan yung John chapter 1 verse 14, yung salita. So meaning din pala si Kristo din pala yung salita doon sa John chapter 1 verse 1. Yes or no lang? Sasagot ako sa iyo ha. Hindi ko tutukuyin si Kristo salita dito. Hindi pa nga siya dito. Nagkatuparan. Ang kinatuparan ng Kristo. Okay, moderators time. Objection. Kaya hindi nga pwedeng sino. Salita nga eh. Ay, nako. Salita Moderators nga. time. Sa ulitin ko, pag categorical ang question, categorical ang answer bago magpaliwanag ng 20 seconds. Okay, proceed. Tatanungin kita ulit. So meaning pala nun, sinabi mo na magkapareha, so meaning pala nun, si Kristo din pala yung verbo dun sa John chapter 1 verse 1. Yes or no lang? Mali kung tutukuyin mo, parehas. O ito, bakit sinabi kong mali? Ito, sagot. Mali, naiisipin mo, yung Kristo ay Kristo ng salita na. Salita pa nga eh. Kaya nga yung siya, dagdag na nga lang eh. Nang pasimula ang verbo. Walang Next siya. question, proceed. Ganon ang sagot. So meaning pala nun, no? So paano mo natukoy na hindi si Kristo yun, pero sinabi mo magkaparehas? Ayan ang sagot. Bakit? Saan ba magmumula ang Kristo? Nasa isip na siya ng Diyos. Panukala siya ng Diyos. Kaibigan, hindi mo ba alam yon? Nasa isip na siya ng Diyos. Pinili nga eh. Yan ang sagot. Gusto mo, lilipat tayo sa ibang paksa. O, yan, nasagot Next ko yun. question, Yun, proceed. nasagot ko sa'yo. Okay, ano ba yan? Gusto May mo, remaining dagdagan ko time pa? pa, bro? May remaining time? Kapag nasa isip ng Diyos, conclusion na magsasalita po, ang Diyos. conclusion. Pag Okay, nagsalita okay. ang Diyos, may katuparan yun. Sandali Yun ang lang, Kristo sa sandali. 14. Moderators time. Yan ang paliwanag ko sa'yo, kaibigan. Okay, dako naman tayo sa conclusion. Maraming salamat both debaters. Okay, thank you, thank you. Okay, ilang minutes ba yung conclusion natin, Brother View? 5 na lang, kapatid. 5 na 5 lang. minutes, 5 5 minutes. Yes. Okay, 5 minutes. Mauna muna yung negative side sa Basta ako 7 minutes ako ha. Pambira. Conclusion, Brother Punto Debate ng Iglesia ni Cristo. Go ahead, bro. 5 minutes, conclusion. Hindi ba 7 minutes? Di ba 7? Siya ba babaguhin niya ba yon, kuya? Tapos Hindi, conclusion na lang, yung debate kuya. natin. Conclusion na lang. Tapos na yung debate. Kasi di ba 7 minutes to? Di ba 7-7? Bakit? 7 na po ko para din na po siya umiyak. Umiyak. Di ako umiiyak. Pambira, tawa nga ako ng tawa. Okay. Talaga oh. 7 minutes. 7 minutes, conclusion. Go ahead. Ayun eh. O ito, mabilis lang. Ayon sa Biblia, mga kaibigan namin, mga Katoliko,
Ayon po sa Biblia, si Kristo ay tao, ay hindi Diyos. Huwag nga ho nating pilitin. Bakit? 1:8:40, maliwanag. Narinig niya sa Diyos, taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan. Pag nabasa mo to, hindi siya nagsasaysay ng kasunungalingan. Sige, tanungin natin sila. Sa talatang ito, sinabi ba ni Kristo siya'y tao lamang? Hindi ba? Hindi. Sinabi ba dito sa Kristo na siya'y taong Diyos lamang? Hindi. Ang sabi ni Kristo maliwanag, datapot ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Mag-isip tayo, kung si Kristo Diyos dito, hindi sasabihin ni Kristo papatayin ako. Bakit? Diyos ako, kaya niyo akong patayin? Maling wika yun. Kaya nga, pinagsisikapang siyang patayin dahil siya'y ano? Tao. Taong ano? Nagsaysay ng katotohanan. Kanino niya narinig, kaibigan? Narinig niya sa Diyos. Kapag narinig niya sa Diyos, maniwala tayo yung Kristo may pinariringgan at yung Diyos may sinasabi sa kanya. Ano? Hindi siya Diyos, maliwanag kundi tao. Baka sabihin, baka tao lang sa inyo eh. Kaya nyo sinaganin-ganin. Mali. Maliwanag. Taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Sino yung Diyos? Yon ang tunay na Diyos. Ipinaliwanag na sa 1:17:1-3. Mismo yung nagsabing siya'y tao, mismo siya rin nagsabi sa Diyos kung sino tunay na Diyos. Kaisa-isang tunay, ikaw ang Ama. 1:17:3. Kaya kung pipilitin mo pa rin sa amin na siya'y Diyos dahil Espiritu siya, babasahin kita ng talata. Lucas 24:39, sabi ni Kristo, tignan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin nga, hipuin ninyo ako at tignan sapagkat ang isang espiritu ay walang laman at mga buto na gaya ng inyo nakikita sa akin. Maliwanag, kung may buto ka, may lamang ka, meron din si Kristo. Pero kung sasabihin mo si Kristo Espiritu, kagaya ng Diyos o anyo ng Diyos, mali. Magkokontra kayo ng Biblia na sinabi ni Kristo. Alam mo naman sa Biblia, walang kontrahan, kaya tama si Kristo eh. Tao siya sa Juan 8:40. Sa Lucas 24:39, hindi siya sa kalagayang espiritu eh. Bakit? Walang laman ng buto ang espiritu. Gaya na nakikita kay Kristo. Malinaw yan, kaibigan. Huwag mo nang palabuhin. Malinaw, sabi ni Kristo, tao, hindi siya Diyos. Yan. Baka sabihin mo naman, tao siya noon kasi may laman at buto nga eh. Kaya niya sinabi yun. Pampalabo lang yun. Ang hindi mo lang matanggap, yung sinabi ng Diyos sa kanya, siya ay tao. Narinig niya yun sa Diyos eh. Di patunayan mo sa amin, kung hindi siya tao, dapat sabihin mo rito sa talatang 1:8:40, si Kristo'y nagsisinungaling nung sabihin niya tao. Kailangan marinig ko yan mamaya. Alam ko di mo sasabihin yun kasi kasalanan yun eh. Kung kasalanan palang sabihin si Kristo, siya'y tao, kasalanan din. Siya'y tao, tao na Diyos sa totoo, mali yun eh. Kung sasabihin natin yung totoo kay Kristo, tao, tama. Kung ano sinabi ng Diyos sa kanya, siya'y tao. Yon, nagkakaisa tayo. Kasi hindi tayo lumalampas eh, kaibigan eh. Tanong, Kuya Wario, sino ba yung espiritu tinutukoy ni Kristo doon sa 24:39 ng Lucas? Ito sabi, 1:4:24. Ang Diyos ay espiritu. Ang Diyos ay espiritu. Hindi sinabi dito, ang Diyos at ang anak ay espiritu. Maliwanag. Kaya wag ka nang baka pag-awayin mo kami ni Juan. Basahin mo to. Si Juan may sabi nito, yung Diyos niya nasa kalagayang espiritu. Hindi yung anak ang binanggit ha. Kaya nga sabi rito, ang Diyos ay espiritu at ang mga sa kanya nagsisamba ay kinakailangan magsisamba sa espiritu at katotohanan. Baka masabihin naman, dagdag natin. Narinig ko kanina ba't yung sinasamba si Kristo kung di siya espiritu? Kaibigan, si Kristo sinasamba namin, utos ng Diyos yun. Special man nga kung tawagin sa Biblia. Ginawang Panginoon, taong tagapamagitan, taong nananalangin sa Diyos, may tinatawag siyang Diyos, Diyos ko, di ba? Bakit mo pinabayaan? Ipinakilala niya yung Ama, yan. Kaya namin siya sinasamba. Utos ng Diyos yun. Sa makatwid, napatunayan ko, si Kristo hindi tunay na Diyos sa ating pinag-uusapan. Bakit?
itinuro ng Kristo, hindi siya tunay na Diyos, kundi ikaw lamang, Ama, ang iisang Diyos na tunay. Yan. Tandaan mo, dahil sa araw na ito, nakipagdebate ka, may natutunan tayo mga Katoliko, shoutout sa baba, na ang pagtuturo ni Jesucristo, ayon sa mga apostol, ipinakilala niya ang Diyos, ang siyang kaisa-isang tunay na Diyos. Kahit basahin mo sa English only true God, si Kristo. Wala kang mababasang ganun. Ang mababasa lang natin kay Kristo, si Jesucristo sa papamagitan niya. Si Jesucristo, sabi rito, unang Korinto 8:6, para sa atin, iisa lamang ang Diyos, ang ating Ama na lumikha ng lahat ng bagay. Klarong-klaro. At may iisang Panginoon lamang, si Jesucristo. Kung may oras pa ako, kaibigan, dagdagan natin. Unang Timoteo 2:5, bakit nating ipinipilit? Utos yun Ipangaral yun Sabi ni Kristo, ipangaral nyo, gawa na Biblia. Tapos na, isinalin na lang ng iba, ewan ko. Anong pagtuturo ng mga apostol? Unang Timoteo 2:5, sapagkat isa lang ang Diyos. At iisa lang ang tagapamagitan sa Diyos. At sa mga tao, ito'y walang iba kundi ang taong si Kristo Jesus. Baka sabihin naman niya, uy, nagdadagdag ka. Ipakita mo nga yung talata para maintindihan nila. Unang Timoteo 2:5, pakita natin. 2:5. Pare, akala nyo gumagawa ko ng nag-iimbento ko Ayan sapagkat may isang Diyos, hindi Trinity. Okay, Sapagkat time's may up. isang Diyos, may isang May time naman, tagapamagitan sa Diyos ready sa mga na ako. tao. Ang taong Time's si up, Kristo time's up. Jesus. Ako na. Huwag ka na. Dami mo ng dagdag. Okay, thank you sa conclusion, Mr. Negative Side. Okay, dako naman tayo sa affirmative. Conclusion, 7 minutes. Wait lang. Magandang gabi sa inyo. Ngayon gusto ko lang pasalamatan ng aking mga mentor, yung mga sumusuporta sa akin dyan sa baba. At ngayon, gayon din ang ating ka-debate, si kapatid na punto-punto. Ngayon, ito naman kapatid, pero may spoil lang ako sa inyo. Bago matapos yung conclusion, kami papakita ko sa inyong video. No? Para naman maging exciting yung conclusion. So dito malinaw na halatang hindi maintindihan ni Warrior yung versicle, yung talata na binibigay niya. May contradiction, no? May contradiction, di ba? Di ba? Ang tanong, sino yung verbo? Sabi mo magkaparehas, hindi meaning pala yun, ang verbo ay si Kristo. May namin mo na. Mabuhay ang simbahang Katolika. No? At yung mga verse na binabato mo na tumutukoy sa sa pagkatao ni Kristo, hindi kami nasasaktan doon. Sapagkat ang paniniwala namin mga Katoliko or mga Trinitarian Christian na si Jesus mismo ay naging tao. Malinaw yan nakalagay sa John chapter 1 verse 14. The word became flesh. Malinaw yan. Na nagkatawang tao. At malinaw na yung salita ay Diyos. At yun ay si Kristo. Yung hypostatic union, yun. No? Kaya hindi kami nasasaktan sa mga binabato nyo sa aming argumento. Hindi namin idedena yun. Sapagkat malinaw na merong union sa divine and human nature ni Kristo. Kaya kung may iba-iba to kang verse na nagpo-prove na tao si Kristo, so be it. Tao naman talaga si Kristo. Naging tao naman talaga siya. Malinaw naman yun. At siya ay Diyos. Okay? Ngayon namin ko lang yung kay Moses. Diba? Kasi malinaw dito sa malinaw dito sa no? Wait lang, hanapin ko lang yung verse. No? Wait lang. Ito, John 6:46. No one has seen the Father except the one who is from God. No? At meron pang isa yan, mga kapatid. No? Wait lang, hanapin ko, no? And yung John chapter 1 verse 18 yun na, no one has ever seen God but the one and only Son. So kung ganun, no? May contradiction pala sa Biblia. So pinalalabas mo na may contradiction sa Biblia. Kasi kung wala pa pala nakakakita sa Ama, no? Malinaw na ang tinutukan ng Diyos doon is yung Ama. Kung wala pa pala nakakakita sa Ama,
Ang tanong, meaning pala niya may contradiction ang Biblia. Ang sagot, walang contradiction ng Biblia. Dahil talaga, ang nagpapakita na noon sa mga propeta ay si Kristo mismo o yung tinatawag na Christophany. No? Siya na yung Diyos ng lumang tipan. Diba? Dahil wala pang nakakakita sa Ama face to face. So meaning pala yun, kung yung Ama yung tinutukoy mo doon sa Exodus 3:17, meaning pala yun may contradiction sa Biblia. Salamat, inadmit mo na may contradiction, pero kaming mga Katoliko, hindi kami ganun. No? So, yung mga binabato mong verse, yung sinabi mo na tinutukoy doon ng Ama, yung mga verse na binibigay ko, halimbawa, yung Titus 2, Titus 2:13 ba yun? No? Yung tinutukoy na great God doon is yung Ama. Eh, yung subject doon si Kristo. Oh. Eh, di sa grammar pa lang, baksak na kayong mga iglot kayo. Diba? At kung sasabihin mo na yun nga, ay malinaw naman sinabi ni Apostol Pablo. Malinaw naman dito na hinubad ni Kristo ang kanyang pagka-Diyos. So magtataka ba nila ginagamit ang Diyos? Pwede naman sila gamit ng ibang other term. So kaya tong mga iglot na to, itong mga to, talaga tong mga to eh. Walang ignorante na talaga sila sa Biblia. No? Ignorante sila. Nakita mo ba naman magkaiba daw ang 'di ba? Na ang sinasabi daw si magkaiba daw pero di lalabas si Kristo din yung salita. Oh, salamat inadmit mo rin. So ngayon may papakita ko sa inyo yung video mga kapatid, no? Na ito may sinabi dito si Warrior, papakita ko sa inyo mga kapatid, wait lang, papakita ko sa inyo kasi bago pa matapos yung time, papakita ko. No? Papakita ko sa inyo mga kapatid. Wait lang, hanapin ko lang yung video na wait lang, hanapin ko lang ha. Ito. Wait lang. Tanga. Hindi yan. Narinig nyo ba? Iisa lang, ay agree ako doon. Kung sinasabi mo, yung Yahweh na tinutukoy at yung Kristo, iisa lang, ay agree ako doon. Agree pala siya. Agree ako doon. Kristo ay Yahweh, yun. Agree ako doon. Ulitin natin ulit ka. Kung sinasabi mo, yung Yahweh na tinutukoy at yung Kristo, iisa lang, ay agree ako doon. Agree pala siya. So meaning pala yun, ay malinaw, si Yahweh ay Diyos. So meaning pala niya, si Kristo ay ang Diyos. Inamin mo na, maraming salamat. Inamin mo ng Diyos si Kristo. Diba? Inamin mo na siya na Diyos. So malinaw dito mga kapatid sa pananampalataya at mga kapatid na iglesia na ang ating Panginoong Yesus ay Diyos. No? At kung sasabihin mo na may iisang Diyos, kanina tinatrap mo pa ako doon sa hindi mo matatrap doon sapagkat kasi kung sasabihin natin, nakita natin sa John chapter 1 verse 1, may dalawang subject doon. Yung God at yung Word. At malinaw na yung Word ay ang ay Diyos din. No? Malinaw. So, meaning pala yun, kung magko-contradict, ang lagi niyong binabato, di ba? Ang lagi niyong binabatong mga iglot is yung nakalagay sa Deuteronomy 6:4, yung Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Kung ikaw ay hindi ka naniniwala sa Trinity, natural talaga para sa mga ibang tao, talagang contradiction yun. No? Sapagkat di ako magtataka sapagkat yung utak ng mga iglesia ay talagang punong-puno ng contradiction sapagkat hindi sila naniniwala sa doktrinang matagal nang pinaniniwalaan ng mga Kristiyano. Yun ang paniniwala na si Kristo ay Diyos. So yun lang mga kapatid, salamat. Okay, maraming salamat sa conclusion ng ating affirmative side. Dito naman tayo sa pasasalamat. Mauna muna yung negative side. Go ahead, brother Punto Debate. 1 minute. Nakamute. Salamat. Ang tagal ko na rin hinahanap yung audio na yan. Dinidebate ko na nga sa inyo. Kasi salamat sa lahat. Nilabas niya yan kasi gusto kong hanapin kung paano nila inedit yan. Yung salitang Yahweh at Diyos magkaiba nga at yung Kristo magkakaiba yung mga spelling pa lang eh.
Yun lang ang ano ko dyan, paano nyo na-edit yung bagay na yan. Hanggang ngayon, meron pa pala kayo yan. Salamat kay Kuya bawi ako. Pagka meron po akong points, bibigyan ko po kayo. Thank you po. At sa ating debate, wala po siyang napatunayan. Salamat ng marami kasi inadhom na lang ako. Okay lang yun, sanay naman kami. Thank you. Maraming salamat sa mga kuya namin. Thank you ulit. Maraming salamat po ulit. Wag na ko kayo magtampo. Inaakit namin kayo sa tamang aral. Oh. Salamat po. Yun. Thank you, thank you. Yun lang kuya. Thank you po. Okay, maraming salamat, Brother Warrior. Dito naman tayo sa affirmative side. 1 minute bro, pasasalamat. Okay, hindi po addom yung sinabi ko sa pagkatotoo naman po talaga, iglot po talaga kayo, hindi po addom yun. At, bakit di mo nirebat o nirepute yung video? Di ba? Ba't di mo nirepute yung sinabi mo doon? Nung sinabi mo na si Jesus at Yahweh iisa. Sapagkat ng Yahweh Magpasalamat ka na lang. Kuya, wait lang, nagsasalita ako, time mo, objection, no, tingnan mo, nagsasalita, pakimit nga yan, bawas Hindi, point na yan. magpasalamat ka na lang. pasasalamat Wait lang, na ito. wait lang, ikaw nagsalita ka, wait lang. Ay, nako. 32 Yung time, seconds. inubos yung time ko. Okay, ito na lang, sige, dahil di naman yan ang Yahweh ay pangalan ng Diyos yon. So, meaning pala kung si Jesus at Yahweh ay iisa, edi si Jesus ang Diyos ng Old Testament. So, balik tayo. Thank you sa lahat sa ka-debate, sa aking mga mentor, sa mga kapatid kong Katoliko, sa mga member ng KOSJM, at ganoon din sa mga ating kapatid ng iglesia. Salamat sa inyo, kapatid. Thank you. Jesus loves you all. Jesus loves you. Okay. Thank you both debaters. At ito po ang inyong moderator, Ancient Order, Brother Dio. Maraming salamat din at sa 40 billion viewers. Okay. Salamat din dito sa baba. Busy sila. Na moderator, hindi ko nabati. Salamat kuya. Bawi ako. Okay, Thank you. okay, Brother Warrior. Thank you. Okay, Ayun, so, that's all for sa gabing ito. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless us all. So, Balik sa iyo, Brother Salamat. Warrior. Salamat din Thank sa you po mga... kay Gulisa. Thank you din po kay kay kapatid na Sige. Warrior. Salamat po. Magandang discussion po to, kapatid. Thank you po. Thank you. Salamat sa inyo sa pagsuporta niyo lagi sa ating platform. Ayan, salamat. So mapapanood niyo yung video niyan, yung replay niya sa ating YouTube channel. Upload natin yung bukas siguro. So abangan niyo naman bukas. Meron kaming gagawing discussion. Sino at ilan ang lumikha ng lahat ng bagay. Bukas po yan, June 3, Wednesday, 8 p.m. May mga representative po tayo. Ayan, isa na po yan, si Kuya Ancient Order mula sa COC, si Daniel, ROG, si Royal, si INC, si RJ, sa Novak Heights, si Maricel, JW, si Pastor Dino, Undefeated, Baptist, at si Philip sa Catholic Church. So, abangan niyo yan bukas mga ka-viewers natin at mapapanood niyo po ang ating topic na yan. Sino at ilan ang lumikha ng lahat ng bagay? Okay, sige po. So, Okay, Brother Bio, sandali lang. Mayroon lang akong pasasalamatan. Maraming salamat para sa nagbigay ng $20 coins. Okay? Maraming salamat sa inyo. Kung sino man kayo, pagpalain kayo ng Diyos. so paano yan? Di bardagulan na tayo. Sige. Yun naman. So, Okay, Salamat, at Ancient. ako'y bababa na Ancient, muna magdala. kasi alas 11 na. Okay, may duty Sige, po. sige. Salamat. Okay. Thank you kuya. Salamat.